Kayo po ay nanonood sa UCF TV. Hallelujah. Handa na ba tayo magpuri? Amen. Okay, handa na. Praise the Lord. Sama-sama tayong umawit. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, Walang iba. walang ibang pupurihin. Tanging ikaw lang, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin. Tanging ikaw. Tanging ikaw, Hallelujah. Walang iba. walang ibang makahigit sa iyo, O Diyos. Sa puso ay tanging ikaw ang pupurihin ko. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, Mamahalin. walang ibang pupurihin. Tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, Ikaw lang, Panginoon. walang ibang pupurihin. Tanging ikaw, Panginoon. Purihin ng Diyos. Kaya nga ang mga anak ng Diyos, susunod. Kami ay susunod sa tawag mo, O Diyos. Sa lahat ng dako'y ihahayag ang kabutihan mo. Hallelujah. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin. Tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin. Tanging ikaw, Tanging ikaw. tanging ikaw, aawitan. Walang puso ay Ikaw lang ang nag-iisa Panginoon. lamang. Hallelujah. Oh, purihin ng Diyos. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, Mamahalin. walang ibang pupurihin. Tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, Ikaw lamang, O Diyos. walang ibang pupurihin. Tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon. Sa huling pagkakataon. Tanging ikaw, Panginoon. Ikaw ang aking Diyos, aking Panginoon. Iniibig kitang tunay. Ang aking buhay sa'yo'y aalay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Ikaw ang aking Diyos, aking Aming Panginoon. Panginoon. Iniibig kitang tunay. Ang aming buhay. Ang aking buhay sa'yo'y aalay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Salamat po, Panginoon. Sama-sama nating papurihan. Ikaw ang pupurihin, ikaw ang aking sasambahin. Buhay Ang aming ko buhay ay ay nagbabago kapag ako'y nasa piling mo. Pupurihin ka ng buong puso ko. Hallelujah. Ikaw ang aking Diyos, aking Panginoon. Iniibig kitang tunay.
natin. Panginoon, Ikaw ang aming pupurihin at sasambahin. Ikaw ang pupurihin, ikaw ang naging sasambahin. Ang buhay ko ay nagbabago kapag ako'y nasa piling mo. Pupurihin ka ng buong puso ko. Ikaw ang aking Diyos, aking Panginoon. Iniibig kitang tunay. Ang aking buhay sa'yo iaalay. Sa'yo habang buhay. Ikaw ang aking Diyos, aking Panginoon. Iniibig kitang tunay. Ang aking buhay sa'yo iaalay. Sa uling pagkakataon, Ikaw ang aking Diyos, aking Panginoon. Iniibig kitang tunay. Ang aking buhay sa'yo iaalay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. maglilingkod kami. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa mga pagkakataon, katulad niyan, mahalaga yung mga ganyang kanta eh. Kasi yan yung mga kanta na naglalagay ng salita sa ating bibig upang masabi natin sa Diyos yung nilalaman ng ating puso. Minsan pag nag-i-interview ako, sabi niya, Pastor, hindi ko alam ano yung pagpipray ko eh. Sabi ko, ganito yan. Pag hindi mo alam ano sasabihin mo, umawit ka. Umawit ka. Alam mo bakit? Kaya ibinigay ng Diyos yung mga awitin na yan. Kasi ganun din ang problema nila dati. Hindi rin alam nung iba kung ano sasabihin nila. Kaya gagawin nila, sasabay sila sa awit. Di ba ang puso natin lagi nagsasabing, Panginoon, tunay na mabuti ka sa akin. Di ba? Sa pag-awit natin, iyon ang nilalaman ng ating panalangin. Kaya hindi totoo yun na para tayong nagko-concert dito. Hindi. Nananalangin tayo habang tayo umaawit. At ginagamit natin yung awitin, yung kantahan, para isang katawan, sabay-sabay tayong lumapit sa Panginoon. Pikit mo ang iyong mata. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas, walang kabantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri, pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhati. Minsan pa, sama-sama nating awitin. Katapatan mo, Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay na dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapanay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit
magpakailanman luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lang
Damdamin ng aking puso, tanging sa piling mo ang kagalakan ko. Kapag kasama mo, O Diyos, lubos ang ligaya. Sabihin mo, kapatid, ang kalooban mo, Panginoon, ang mangyari sa aking buhay. Ang katapatan mo, Panginoon, ang maganap, ang pagpapala mo, ang kagalingan mo, ang kapangyarihan mo, dumaloy sa aking buhay. Tapat ka, Diyos! Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Hindi ka nagmabago. Noon, ngayon, at kailanman. Awitin natin yung isang awitin. Ang sabi, habang merong hininga, ako ay sasamba. Amen? Habang may hininga, sa'yo ako ay sasamba. amen? Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga.
ako'y sasamba sa'yo. Ang mayroong lakas, pupurihin kita. Amen! Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y Hallelujah! itaas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa Buhay ko, sa puso, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. itataas kita. Itataas kita. Salamat po, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Lahat ng papuri, pasasalamat sa ating Diyos na buhay! Hallelujah! Amen! Amen! Let us all read the book of Ephesians chapter 1 verses 3 to 5. Let us all read. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having preceded us to adoptions as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Praise God for His word. Let us bow our head. Heavenly Father, we thank you for much opportunity and blessings for this Sunday. That your love strengthened us and inspired us to continue to looking forward for your greatest plans in our life. May your Holy Spirit inspire us and work with us to achieve your purpose and your will in our life. May your word continue to strengthen us, allowing us to see things that we do not comprehend, but rather bringing us to a greater understanding about who you are or who we are in Christ. This is our prayer. In Jesus' name, lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Last week, we talked about what does it mean to be saved. No?
Because it was a prerequisite purpose of God in our life. Because it was a useless thing if we are not saved. Anything that we offer to God will not be accepted. If you look at the Bible very carefully, there is a distinction between child of God and not a child of God. No? Alam natin, meron tayong mga struggle sa buhay natin. But the most crucial part is, kagabi, dinidiscuss ko yung mga bagay na nangyayari sa atin, yung pang-araw-araw natin. It's not how you begin your life, but it is how you end your life. Madali tayo ipanganak eh. Nine months, tao ka na eh. Pero paano ka magpakatao sa buong buhay mo? That is another story. The fruitfulness of our life not just only depend of our being materially born, but how you accomplish the call of God in your life. This is all about what we're going to share with you. The gospel, the preaching of the Word of God, the meaning of the word predestination. Ang sabi po ng Biblia, even before the foundation of the world, God knows you. Bago pa ito magsimula, pakilawin mo nga yung verse na sa Ephesians chapter 1. Praise God. If you look at very carefully in verse 4, sabi niya, just as He chose us in Him before the foundation of the world. Ibig sabihin, bago ka pa maging tao, bago pa maging tao yung magulang mo, bago pa maging tao yung lolo mo at lolo mo, nasa isip ka na ng Diyos. Nasa puso ka na ng Diyos. Sabi niya, even before the foundation, pinili ka niya. So, bago ka pa ipinanganak, alam na niya ang pangalan mo, Paul Casale. Natatawagin ka ng magulang mo sa pangalan na Paul. Naget niyo ako? Hindi tsamba yung pagiging tao mo. Pinlano yan ng Diyos even before the foundation of the world. Sabi niya, wow, paano ba yun? Nilagay ka na ng Diyos sa puso niya, ang pangalan mo, Jerry. Yan, Jerry. Jerry Boy. Yan. Na isang araw, titira ka sa Paranaque. Kahit na taga-Baklaran ka. Na makakakita ka ng church na ang pangalan ay UCF. Yun. Ganun yun eh. Hindi tsamba yun, nilagay na ng Diyos yun, even before the foundation of the world. Kaya lang, minsan makulit ka eh. Amen? Let me give you a full instruction or proper identification on how we become, or how come that we have come to this point of time in life. Kasi pag na-miss mo to, bihira nagtuturo nito subject na ito eh. Kaya ako, kahapon, gumising pa ako madaling araw eh. Niripaso ko uli eh. Because it was a very critical teachings. The truth teaching
yung laman nito, yung buong Bible na eh. If you look at it very carefully, it was the content of the whole Bible. Everything that was happening was pre-created by God from the beginning. Kaya alam niya, isang araw magugunaw na ang mundo. Alam niya eh. Sinabi niya sa Book of Revelation, isang araw, lalabas yung man of perdition. Isang araw, babalik muli ang ating Panginoong Hesus upang salubungin ang mga banal. In short, God foreknew. Ano ba sa Tagalog yung salitang foreknew? Alam na niya, no? Beforehand, bago pa mangyari, alam niya. Because He is a God. He was an omnipotence. Kaya kahit anong secret natin sa buhay natin, sa Diyos, walang secret. Kitang-kita niya tayo. Pati yung struggle natin sa buhay, yung pangarap natin sa buhay, alam ng Diyos. So as you continuously studying the Word of God, then the Word begin to work the work of enlightenment. Kaya yung introduction ng Ephesians chapter 1, huwag muna, yan o, sige. Anong sabi dyan? Blessed be the Father, the God and Father of our Lord Jesus Christ. What does He do? He bless us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. I want you to take note about the word in Christ. The word in Christ are very important because without Christ, we're nothing. Without Christ, there is no salvation. Without Christ, there is no redemptions. There is no adoptions. Andun lahat yung, the whole content. There is no predestination. It will not be fulfilled. Because the very foundation of everything that we have today is a foundation of Christ. Sabi niya, without Him, you cannot do anything. Praise the Lord. Now, the next question would be, next slide, please. Maraming tanong ito eh. Sabi niya, does it mean God chose you to be saved? Pinili ka ba talagang ng Diyos talaga? O ikaw maliligtas, ikaw sa impyerno ka? Hindi eh. Ganun ba ang Diyos? Hindi eh. Dapat makita natin to. Does God chose us particular people to go to heaven? Are those other people who are not chosen go to hell? These are good questions. Ano ba to? Siyempre, lahat tayo gusto nating umakyat sa langit, tama? Pati si Satanas nangangarap makabalik eh. Hindi na makabalik eh. And the greatest part of this event is how we understand the work of God. Kaya kahit na in the middle of everything of our life, no, yung sa kalagitnaan ng buhay natin lahat, kahit anong dami mong kalokohan eh, babalik ka sa Kanya eh. Kahit anong daming gusto mong gawin sa buhay mo, babalik ka sa Kanya eh. Sabi ng Panginoon, isinusumpa ko sa huling araw, lahat ng tuhod ay luluhod. Because God is the end of everything. No matter how rich you are, no matter how popular you are, no matter how many achievements, nung
early days ko, nangarap din ako katulad nyo. Believing that through my wildest dream, I could achieve something. But the more I achieve in life, the more that I see it clearly that all of these things that I have achieved is nothing without Christ. Nag-aral ako ng, tingin ko, maraming sakripisyong ginawa ko sa pag-aaral. Yung iba hindi na nag-aaral pa rin ako Umidad na ako ng 60, nag-aaral pa rin ako. Would you imagine that? I get my last doctorate degree when I was senior citizen. Imagine that. Could you? I have 8 bachelor degree. So what? I have 2 doctorate degree. So what? Nung bata-bata ako, akala ko, that is something. But when I get older, I found out, it's all the same. Hindi naman ako matatanggap sa trabaho kasi pag pinakita ko yung resume ko, nire-reject na ako. Hello? Mabuti pa nilagay ko, high school graduate. Matatanggap ako niya sigurado. Pero pag tinignan yung resume ko, hindi ako tatanggapin Yung superintendent ko dati sa Church of God, nung makita yung resume ko, hindi na ako kinausap. Hello? Yung isang politiko dito, hindi ko nasasabihin ko sino, nung nakita yung resume ko, hindi na rin ako kinausap. Ano ba yan? Pero kung graduate ka ng high school, kakausapin ka niyan. But everything that I have achieved in life and I have accomplished in life, whether it is in business side, in community services, in religious side, in the family, and many other, are nothing without Christ. That I discover, without Christ, I am nothing. How about that? Let's give glory to God. Amen? Ang ibig bang sabihin, hindi na kayo mag-aaral? Hindi. Ang ibig lang sabihin, ang tagumpay ng isang tao ay hindi lamang sa pag-aaral. Yung iba sunog na yung kilay Yung isa naman, bigote lang ang sinusunog. Hindi pa umabot sa kilay. But the achievement that they have reached in life is far more greater. Yung mga classmate ko noon, yung mga katulad ko, yun ang mayayaman ngayon. Yung mga magagaling namin estudyante, puro empleyado lang Pero yung mga estudyante, yung mga kaklase ko na, ay, sobrang yaman. Napakayayaman. Bisa-bisa nagkwentuhan kami kako kasi peculiar tayo. Tawanan There is secret in life to achieve. Now, predestination is very important. And some of us, since we are so ignorant, ganito yan It was everything a prerequisite. You don't jump to a conclusion. Grade 1 ka, next year, grade 2 ka. Hindi ka naman pwede mag-college tama? You have to go through with your steps. And some of us, hindi natin naintindihan Pinipilit lang natin yung gusto natin. Kaya, every year, repeater tayo. Alam mo yung repeater? Next year, Lord, magbabago na talaga ako. Yan. Bira-bira ka naman. Ang kulit mo na naman. Tapos, nakita mo yung buhay, walang nangyayari. Lord, magbabago na talaga ako. Another year. So, ilang taon mo na sinasabi yan?
Ano narating mo? Ipauulit lang sa iyo ng Panginoon kasi may predestination eh. Uulitin mo lang yon, ulit-ulit ka lang. Kaya merong maaga na born again, merong matanda na. Ang kunat pa rin maborn again. Pero doon ka talaga babagsak eh. Kadalasan kailan natin naalala ang Lord? Talaga, yung totoo na Lord, totoo na to. Kasi marami ka ng sakit. Alam mo na yung time mo. May signal na eh. Teka muna. Ba't ganito na yung nararamdaman ko? Magpa-ECG nga ako. Habang tinuturokan ka doon, Lord. Di ba? Hello? Habang nakahiga ka doon sa MRI mo, naku, Lord. Sino kaya Lord yun? Di ba? Habang inu-ultrasound ka, ini-x-ray ka, kinukunan ka ng sandamakmak na dugo para malaman kung ano sakit mo. Lord, sana konti lang. Di ba? Tsaka tayo nag-iisip. Babalik ka uli. Ito sa simula mo. Saan ka nagsimula? Remembering the time that it was God who are the manager and the owner of your life. Lagi ko sinisiya, hindi ako nagsisi nung maaga ako nagpastor eh. 20s lang ako, nagpapastor na ako. Galit na galit talaga yung pamilya ko sa akin. Sabi nila sa akin, walang mangyayari sa buhay mo. Bakit ka nagbibigay ng oras sa mga taong yan? Sino ba yung mga taong yan? Kikita ka ba riyan? Sabi sa akin, tatay ko. Sabi ko, hindi. Yun pala, hindi ka kikita eh. Samantalang may negosyo ka, bakit di mo asikasuhin yung negosyo mo? Sabi ko kasi, tinawag ako, ikaw hindi. Amen? Tinawag ako ng Diyos, ikaw hindi. That's what makes the difference. Pinili ako ng Diyos, ikaw hindi. May sinasabi sa akin ng Diyos, sa'yo wala. Totoo ba yun? Hindi. Hindi mo lang naririnig. Kasi, predestination is a silent type of your spiritual authority in life. Alam niya, isang araw, kahit na tumanda ka na, babalik ka sa Kanya. Amen? Hello? Kahit pagapang, grabe, balik pa rin tayo sa Lord. Alam niya yun. Alam niya, isang araw, susuko ka. Kasi ang gagawin ni Satanas ay padadalang ka ng isang damakmak na sakit, damakmak na problema, isang damakmak na hindi mo na kayang ma-handle. At the end, so there will be a realization in life that is coming through into yourself. Nahanap mo yung mga anak mo. Nasaan yung mga anak ko? Bakit walang pumapansin sa akin? Kakanta ka na lang, lonely, I'm Mr. Lonely. Kakanta ka na lang, oh. Oh. May kausap ako, sabi niya, Pastor, kung mamamatay ako, okay lang. Ayoko na yung nilalampinan pa ako. Ayoko na. Ay, kapatid, ito, sasabihin ko sa iyo, hindi mo lang paano ka mamamatay. Hindi yan nawi-wish ko lang. Amen? Hindi yan nawi-wish ko lang. Wish ko lang. Anong wish mo lang? Life is fragile. Now, it becomes more vulnerable if you are not walking in the line of God. Later, di-discuss ko sa inyo. Next slides, please. Inunahan ako, of course not daw. That it was the foreknowledge of God. Alam ng Diyos. Alam niya kung ilan ng buhok mo. Imagine mo, sinabi ng Biblia, alam ng Diyos, bilang daw ng Diyos, pati buhok mo.
Hindi ko nga nasubukan bilangin eh. Kung ilan eh. Pero sabi ng Biblia, God knows. Alam niya kung ilan yung buhok mo. Alam niya kung ilang pirasong buhangin ang mayroon. Alam niya kung ilan ang buwan o ilan ang bituin na mayroon. Paano makakalabanin yung ganong Diyos? It was God who created everything. That's the reason why He has the foreknowledge. Binigyan niya tayo ng sapat na panahon upang mapag-isipan at mapag-aralan ang lahat ng ito. O ito, before we go to the next. Nung ipinanganak ka, hubad. Pag namatay ka, hubad ka pa rin. You're nothing. Nung reporter ako sa ABS, kasi field reporter ako dati, marami akong pinasok eh. Nag-reporter ako. Natoka ako sa sa morgue. Alam mo yung morgue? Yung morgue, nilalagay yung mga patay. Doon ako naka-assign. Pag may nababaril, pag napatay, doon ako pupunta. Doon ako magre-report. Ako yung hahalungkatin ko yung cadaver. Titingnan ko kung ilan tama ng bala. Kasi bago ako mag-report, kailangan tiyak kung ilan ang tama eh. Hello? Kayo ba nakapaghalungkat na kayo ng patay? Hindi pa. But I have to do that. That's my job. Before I go to on air, I have to see to it, tama talaga. Paano ba ito? Habang naghahalungkat ako, minsan nag-iisip ako, ganito ba talaga ang buhay natin? You end up very miserable. Nakapasok na ba kayo sa morgue? Hindi pa. Makikita kayo maraming tao nakabaligtad doon, yung mga patay, kasi tawag nila doon tinitik-tik. Alam mo yung tinitik-tik? Pinauubos yung dugo. Kala nyo sa palengke lang yung baboy na nakabitin. Sa morgue, marami yan. Natutunan ko na rin doon ako kumain katabi ng patay. Nakakain ba kayo ng ganon? Hindi. Bakit sa baboy nakakakain kayo? So many things to learn. One of my most dramatic experience is when in year 1991, yung pumutok ayun nagkaroon ng earthquake. Reporter ako noon eh. Galing kami ng Angeles. Grabe, nasa highway ako, biglang, kala ko flat eh. Lakas ng lindol. Nung buksan ko yung istasyon, dinig ko na, grabe yung lindol, napakalakas. So bumaksak yung isang school dito sa Cabanatuan. So balik kami ng Maynila, karga kami, diretso na kagad kami doon. Tinignan ko yung building, talagang parang domino eh. May mga tao na ipit pa doon sa poste. And many people are crying. Wala naman kami magawa kasi may ang tremor eh. Papasok ka na biglang tremor, alis ka na naman. It was a sad day. After a few days, kami mga reporter, nagtitinginan kami. Kasi yung mga patay, pag nakukuha, hindi na binababa sa stretcher, binabato na lang sa second floor, biniitsa na lang, bag. Marinig mo na lang, bag. Tsaka yung mga estudyante, matataba na. Mataba pa sa akin, maga na. In the most crucial time that I experienced, this horrible experience, is when one afternoon, biglang umulan. Umulan. Tumulo doon sa mga islab, dugo. Dugo yung tumulo. Iyakan kami, tatapang ng mga reporter, iyakan kami, yakapang kami para kami mga sweetheart. Sabi, parang ganito yung buhay, parang... So I come to the point of realization, ganito ang buhay. Then what is life? What is life after all?
Pag may nahuhukay silang buhay, palakpakan kami, grabe, hallelujah! Parang iba yung saya na naramdaman namin. Pag may patay, nalulungkot kami. And we cannot choose what will be our ending. Aren't you not glad na buhay pa kayo ngayon? Amen? Nangangako ba kayo magbabago na? Nangangako ba kayo na titingnan na ito yung buhay na talagang sinasabi ng Diyos? Meron siyang sinasabi Yung buhay natin sa mundo, these are artificial life. These are temporary life. Kung meron kayong kilalang taong hindi namamatay, sama na ako sa inyo. Meron? Meron kayong kilalang hindi namamatay, sama ako. Wala Lahat talaga may ending. Tanong, kailan? Kailan yung ending mo? Next slide, please. Romans chapter 8 is so important that this go coincide with this very specific topic, predestination. Pag alam natin na alam ng Diyos, kasi awareness yan Pag alam mo na alam ng Diyos, magtitino ka talaga. Kasi most of the time we try to pretend. Madalas, nagkukunwari tayo, hindi natin alam. Nagkukunwari tayo na hindi natin naintindihan. Nag-uusap nga kami noong isang araw Ano ba ang ibig sabihin ng word na stupid? What is the real meaning of the word stupid? Kaya ayokong Tagalogin yan, may samang pakinggan Pag sa English, medyo maganda. Stupid simply means a person knows the right thing but are not doing the right thing, but instead doing the opposite. Alam mo yung tama, hindi mo ginagawa. Alam mo yung mabuti, hindi mo ginagawa. Ang tawag sa iyo, stupid. Romans chapter 8:28 says, "For we know." Who is the writer of the Romans? The book of Romans is the Apostle Paul. Sabi niya, "For we know that all things," hindi niya sinabi something He said, all things work together. It works for good. Kanino yan? Kanino yan? To those who love God. To those who are called according to His purpose. For whom He foreknew, He also predestined. Grabe. It's a full pack of theological understanding of who God is. That we are to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, sabi niya, He predestined, He also called. And whom He called, He also justified. And whom He justified, He also glorified. Wow! Pinahihirapan lang natin yung sarili natin. Na alam mong wala ka namang pupuntahan Because God is everywhere. God is in control of everything. You try to do something foolish, but later on discover that you cannot do it. Kasi madami sa atin ng adventurer Gusto ko muna masubukan Gusto ko maramdaman. I want to feel how it feels. Sabi pa ng isa, Pastor, mas magaling magturo ang karanasan. Whoop.
Pero if you have the wisdom, mas maganda yung nakita mo, ano yung nangyari, para hindi mo na maranasan. Amen? Ano ba yung mas mabuti? Hindi, gusto ko ma-feel eh. Iinom ka ba ng lason para malaman mo, ay, masama pala to? Nakita mo nung may uminom, patay eh. So, knowing this, sabi ni Paul, and we know that all things work together for good to those who love God. If you love God, then things begin to change from the beginning of your understanding. Hindi ito mabuti, hindi ito tama. Dalawa lang naman binigay ng Diyos na utos sa atin eh. Love God and love your neighbor. If you love your neighbor, how could you love God? The only time that you can love God, your neighbor, is because you love God. Then you love your neighbor as you love yourself. The simplest and the most crucial time in our life. Takbo ako. Next slide, please. What does the Bible says? He foreknew. Alam niya nung tanggapin mo siya. Alam niya, tatanggapin mo siya. God foreknew that one day, alam niyo ba yung pagkatao ko, imposible akong maniwala sa Diyos. Imposible. Lumaki ako sa Christian school, lumaki ako sa simbahan from the beginning, but it would be difficult for me to receive Christ. Imposible. Hindi ko gusto yan. Ang gusto ko lang yumaman. Hello? Yun ang gusto ko, yumaman. Sino gusto rito yumaman? Taas ang kamay. Oo, kunyari pa kayo, ha? Nagpe-pretend kayo. Ang gusto ko lang noon yumaman. Hindi ko gusto ang Diyos. I'm not interested. Bagamat araw-araw. Walang ginawa sa eskwelahan namin, kundi mag-memorize kami ng verse, mag-tell ng story about the Lord. Nandito lang yan. Wala dito. Hanggang dito lang. Alam ko may Diyos. Pero how deep and how real do you really know God? Hanggang dito lang. Tawag natin yan, basically, head knowledge. Meron kang head knowledge about God. Pero wala kang relationship sa Diyos. Ito lang. Pwedeng may Diyos, pwedeng wala. Kasi, pag may problema, asan ba si Lord? Pag may kailangan, nasan ba si Lord? Pag may sitwasyon, asan si Lord? Pag wala, Lord, tsaka ka na. Head knowledge eh. Hindi kita kailangan ngayon. Pag kailangan na kita, pwede pa naman eh, marami pa namang oras. That was a common person like us would do. That's the reason why relationship with God is so important. And it starts from the heart. Predestination teaches us that God foreknew that He would choose him, foreknew that he would trust Christ as Savior. And this topic is addressed to the believer. Kasi ang Biblia, pag nagsalita, hindi naman siya nagsasalita lagi in general. Minsan nagsasalita siya sa mga believer, para sa believer. Nagsasalita siya para sa mga unbeliever. Meron din siya mga salita na pang universal thoughts and word. Next po. God chose us in Him before the foundation of the world. These are so important words.
Why did God choose us? He chose us that we should be holy and without blame before in love. Pinili tayo ng Panginoon so that we could be holy. Hindi tayo pinili ng Diyos para magpatuloy sa kasalanan. Amen? Amen? Pinili tayo ng Diyos so that we should be holy and without blame. Hindi katanggap-tanggap yung buhay natin. Hindi nagkukunwari yung buhay natin. It's without blame. Lalo na yung mga senior, nag-iisip na yan eh. Hanggang kailan kaya ako? Oy, anytime pwede ka mamatay ah. Hello. Hello. Huwag kang magpabaya. Anytime ka. No. Pag nagising ka pa bukas, salamat sa Diyos. Ibig sabihin, may plano ang Diyos sa'yo. May plano. The only thing that we cannot stop is our last breath. You know that. O, yung mga bata, akala nyo, hindi rin kayo maisahan. Ingat kayo, meron din namamatay na maaga. Amen? When a person die, it stop everything. Yan na lang, hanggang dyan ka na lang. You cannot do, you cannot wish, you cannot work in any form. Kasama ba ang Diyos sa araw-araw natin? Or pag may kailangan lang tayo? Basically, next slide please. In 29, sabi niya, for whom He foreknew, alam niya He also predestined. Dahil alam ka niya, pinipredestine ka niya. That's the reason why, even before Moses was born, God knew it. No, it was those wise men that see in the star. Oh, meron yung papanganak. Even Jesus Christ, before Jesus Christ was born, there is what we call the three wise men. They know. Kaya dumaan sila kay Herod, ay, meron kasi kami tinitignan may papanganak na hari na mga hari. Naisip, mapapalitan niya ata ako. O sige, sabi niya, pag nakita niya, turo niyo sa akin. Kasi ang balak ni Herod, patayin. Even in the beginning, God foreknew. So God, the plan of God is for us to conform to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Binasa natin kanina, di ba? So, ito yung plano ng Diyos Hindi ka makakaalis dyan. Otherwise, paikot-ikot ka lang, hindi mo mapupulfill yung purpose. The reason why we are born is to fulfill the purpose of God. If we waste so much of our time, you will never fulfill. May kausap akong, many years ago, may kausap akong negosyante. Sabi ko, sir, mayaman ka na, ba't di ka pa tumitigil? Are you not going to do anything else? Hindi ka ba napapagod? You have so much. Ang kailangan mo naman isang araw, makakain ka You only need a few dollars to live. Why are you still accumulating so much wealth? What will you do about your wealth? Hindi. Tinatabi ko to para sa mga anak ko. Well, that's a sad story. That's bad news.
Di ba nyo alam, kalimitan, pag namatay yung magulang, maraming naiwan, nag-aaway mga anak, nagpapatayan pa nga. Nagiging cause pa ng kaguluhan. Dito mo kami, nung namatay magulang ko, walang minana sa amin, di walang away. Amen? Amen? Eh, wala di walang away. Subukan nyo may iiwan sa inyo magulang nyo, nagkikreate lang kayo ng away. Sabi niya, si daddy, mas mahal si Bunso, ang daming ibinigay sa akin, kakaunti. Away, di ba? Hindi ako mahal ni daddy. Yung mga pamangkin ko, buhay pa nga yung magulang nag-aaway na. Hello? Ikaw walang mamanahin yun. Di walang pag-aawayan. Next slide, please. At nauna yan, praise God, di ba no? Ang John chapter 1 verse 12, di ba meron tayong physical birth. Meron tayong physical, pinanganak tayo physically. We are born materially. That's what we are now. But there are two kinds of birth. The physical birth first, and secondly, you need to be born spiritually. Now, this makes a lot of confusion to many. Sabi ng John chapter 1 verse 12, sabi, but as many as receive him, meaning Christ, to them, he gave the right, you underline the word right, to become children of God. To those who believe in his name. There is a predestined right to everyone. Kailan kayo pinanganak sa Espiritu? Nung tanggapin niyo ang Panginoon. Kailan kayo pinanganak sa material? Nung ipinanganak kayo ng nanay niyo. But spiritually, nung tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon. Andiyan ba yung verse 13? Pakita mo nga yung verse 13. Importante ito kasi gusto ko makita nyo ito. May sinasabi ang Biblia niyan Which were born, sabi niya, which were born not of blood. Paano yung kapanganakan sa Panginoon? Which were born not of blood. Ibig sabihin blood, hindi ka pinanganak dahil sa nanay mo, by the blood, through the blood. Nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. You are born of God. Kaya yung kapanganakang spiritual ay hindi gawa ng tao. Hindi pinatungan ka naman, born again ka na. Uy, winiswisang ka ng Wilkins, born again. It's the will of God. It's the work of God. It's how you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Next slide, please. Yung last part natin. As son of God, ayun na pala, being born again to his family. Ano sabi ng John chapter 3? Jesus answered, nung nagtanong si Nicodemo, sabi niya, well, most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Anak, iba itong kapanganakang espiritu. Hindi natin makikilala ang Diyos pag hindi tayo ipinanganak sa espiritu. O ito pa, ang pinaka-crucial. Hindi kayo pwedeng maging anak ng Diyos pag hindi kayo ipinanganak sa espiritu ng Diyos. Unless you are born again, we cannot see. Basa ka lang ng basa ng Bible, di mo maintindihan.
pray ka lang ng pray, hindi mo, ano ba yun? Pilit mo hinahanap ang Diyos, hindi mo makita ang Diyos. Why? Because He said, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Kahit na meron kayong 1,000 pastor na mangangaral sa inyo, hindi natin maiintindihan ng Diyos. Because the only time that we will realize and know God, when we begin to receive Spirit of God. Without the Spirit of God, then we're nothing. You're dead. Sabi ng Biblia, we are dead in Christ. Without Christ, we are dead. We have no relationship. We have no Spirit of God. How can you call God the Father? You cannot. Because you don't have the Spirit of God. Buksan mo ngayon 2 Corinthians chapter 5, verse 17. It is said very clearly, and these are so important emphasis on our last Sunday that I have shared to you. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Look at it very carefully. Sabi ni Paul, therefore, if any man be, another word, in Christ, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things become new. Nung tanggapin natin ang Panginoon, nagbago lahat ang pananaw natin. Nagbago lahat ang pangarap natin. Nagbago lahat ang paglalakad natin. Dating paloko-loko tayo sa Diyos ngayon. Teka muna, mag-aayos na ako. Kasi nandun ang Holy Spirit sa iyo. You become part of God. Nung ipinanganak ka sa laman, ang dugo ay galing sa magulang mo. Yung pinanganak ka sa Espiritu, ang Espiritu ng Diyos ang nasa iyo. It is the Spirit of God who will witness to you that you are sons and daughters of God. Without the Spirit of God, parang cellphone yan eh. Wala kang SIM card, di ka makakonect. Pagtawag mo, sagot sa'yo ng cellphone, cannot be reached. Hindi ka pwedeng yumaman. Cannot be reached. So you need God. You need the Holy Spirit of God to become child of God. Without the Spirit of God, you cannot. Pwede. Head knowledge. Kunyari, anak ako ng Diyos. But you cannot cheat God. Sabi ng Bible, you cannot mock God because God cannot be mocked. Amen? Next slide, please. These are very important. Now, the Bible teaches that salvation is available to all, right? It's available to all. That was another case about the predestination. But let's look at it very carefully. Ito yung pinaka greatest introduction that the Bible has given us through Jesus Christ. In John 3:16, for God so loved the world. Mahal talaga ng Diyos tayo. That He gave His Son, the only begotten Son, that whosoever believe in Him, gusto ng Diyos, Ama, maniwala tayo kay Kristo, shall not perish, but have everlasting. Saan tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Nang tanggapin natin si Kristo. Bakit? Yun ang gusto ng Ama eh. That's how the structures of heaven, that is the foreordained of God, even from the beginning, that only in Christ that we will have life. Next slide, please. Ano sabi ng Acts 2:21? It shall come to pass that who, kasi He want to save everybody, who ever call on the name of the Lord shall be saved. Kaya nung tawagin natin ang pangalan ng Panginoon, tumanggap tayong totoo, naniwala tayong totoo, nagsisi tayong totoo, kita ng Diyos ang puso mo. Kita ng Diyos ang pagtanggap mo. Kung nagkunwari ka, nasa sayo yun. Kasi hindi kita ng pastor yun, amen? Pero kita ng Diyos.
But we are facing God. We're moving forward to God. We want to be a child of God. The only time, the only place that we can be a child of God when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. As we receive Jesus Christ as our Lord, then the Spirit of God becomes to impart to us. That God the Father will tell us, now, you are now my child. Next slide, please. Bible give us the criteria. What are the criteria? If we choose to believe Jesus as our Savior. If we choose to call upon His name, if we choose to trust Jesus for Him to save us. Very simple. Kung tatanggapin daw natin na si Jesus ay ating tagapagligtas, tatawag tayo sa pangalan niya, huwag po kayong tumawag kay Maria. Hindi po tagapagligtas si Maria. Si San Pedro, hindi po tagapagligtas yan. Sa Biblia, isa lang ang tagapagligtas. Mga Gawa, 4:12. Ebanghelyo ng Juan, 14:6. Ikalawang Timoteo, ano sabi niya? There is only one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Only one. We don't have so many middleman. Ano yan, lupon? Ang tagapamagitan, isa lang. Ang anak lang. Amen? Oo. So, these are very simple, but very trustworthy because the Bible repeatedly is telling us that these are the criteria. There is no other formula. There is no other way. There is no other name. I'm praying na yung mga bata sa inyo, you keep on working on this area. Tama ang magtrabaho tayo, tama ang mag-aral tayo, tama ang mahalin natin ang pamilya natin, tama ang maging mabuting tao kayo. Pero lahat ng yun, hindi makapagliligtas. Ang tanging paraan ng tagapagligtas o ang kaligtasan ay ang Panginoong Hesus lang. Huwag naman nating iwan yung part na yun. Amen? It's good that you become a good person. A nice person. But let us not just be nice to our people. Let us also be nice to God. Amen? Yung para sa Diyos, bigay natin sa Diyos. Kasi sa bandang huli, ikaw ang mananagot eh. Yung ibang mga formula na ginagawa ng religion, di yan totoo. Pag namatay, may 7 days, 40 days, 120 days. Hindi po yan totoo. Wala kayong mababasa sa Bible. Ang sabi pa nga ng Diyos ako'y Diyos ng mga buhay, hindi ako Diyos ng mga patay. Sinumbatan sila ng Diyos. Kasi dumating yung panahon, ang pinapanalangin nila yung patay. Umakyat daw sa langit sana yung patay. Hanggang sa sementeryo na nga, pinapaakyat pa sa langit eh. Taon-taon pinagpe-pray. So umakyat, pag-akyat, bababa uli. Next year, pe-pray uli, akyat. Para mas magut yata ng patay sa impyerno eh. Kasi yearly, bababa eh. So it's business. Anong lamin ng negosyo yung kandila sa isang taon? It's a big business. Biro mo tanghaling tapat, nagsisindi ka ng kandila. Bakit? Brown out ba? Di ba? It's a big business. Pupunta ka doon sa... Hindi masamang maalala yung patay natin eh. But it always stays in our heart. Kaya, nagkaroon kami ng topic minsan yan, sabi ko, alam nyo ba na ang pinakasalbahing anak sa kanyang magulang, yung pag namatay magulang, yun ang pinakamalakas ang iyak. Pag-aralan niyo yan, yung pinakasalbahing anak, yun yung pag namatay magulang, kung makaiyak, naglulupasay pa. Bakit? Ang dami niya atraso eh.
Nung buhay pa, hindi niya maasikaso. Nung patay na, kala mo, siya yung pinakamabait. Habang buhay yung magulang nyo, asikasuhin nyo. Habang buhay yung magulang nyo, mahalin nyo. Kasi pag patay na yan, hindi niya maramdaman yan kahit bigyan mo pa ng burger yan. Habang buhay, mahalin nyo, paramdam nyo sa kanila. That's the least that you can do. And bring them to Christ. Kasi we cannot hold that spiritual body unless they were protected by the Lord. Ano bang nawala sa iyo nung tanggapin mo si Kristo? You have nothing to lose, but everything to gain. Next slide, please. In Luke chapter 19, verse 10, it says, "The Son of Man has come to seek and to save that which was lost." May pag-asa pa tayo. Hinahanap daw niya yung mga nawawala. Even to the most stubborn person, God is seeking for you because you have that predestination. Sapagkat may plano na pala ang Diyos sa iyo sa simula pa lang. Amen? Oo. Huwag natin sayangin yung plano. It was the most enjoyable experience that I have in my life when I accepted Jesus Christ as my Lord. Of course, I have struggled through many years. Of course, I have problems. Of course, I have trials. Of course, I have failed so many times. But Jesus Christ never failed. Amen? Nakita ko kung paano ako iligtas ng Diyos sa maraming paraan. Kung paano ako turuan ng Panginoon. Sabi nung isa, sabi niya, "Pastor, aalis na ako sa church." "O bakit?" Hindi ko nagustuhan yung isang tao dyan Sabi ko, teka muna. Bakit ka ba nagpupunta sa church? Dahil doon sa isang tao o kay Kristo? Masama ugali Teka muna. Ikaw ba, maganda ugali mo? Sabi niya, masama rin Yun pala Kaya pinagtsatsagaan tayo ng Diyos kaya yung mga masasama ugali. Kailangan yung si Kristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag na tayo maghanap na mabuting ugali. Lahat tayo may ugali. The reason why we came to church, because of Jesus Christ. Kung pumunta kayo dito, dahil gusto nyo manligaw, that's your problem. Nagpunta kayo dito dahil gusto mo na magpalamig-lamig, that's your problem. Ako, naparito ako dahil I want to worship God. I want to tell people that my God is alive. Kaya tayo nag-church, yung Diyos natin, buhay. Namatay, pero after 3 days, nabuhay. And He lived, and He seated in the right hand of God. And He lived forevermore. What we do? We are witnessing that our God is a living God. Reason why we came to church. And as we listen to the sermon, we realize that God is speaking to us in many different ways. Amen? Lastly, next slide please. Sabi ng 2 Corinthians, I was mesmerizing the other day. And it says, in an acceptable time, sabi niya. Nakausap tayo ng Lord In an acceptable time, I have heard you. In a day of salvation, I have helped you. Behold, sabi niya, now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation. Today is your greatest day. If you receive Jesus Christ as your Lord and Savior today will be your spiritual birth. Pastor, hindi ako makawala sa bisyo ko, hindi ako makawala sa ugali ko kasi hindi mo tinatanggap ang Panginoon ng totoo Meron ka ng pagkakataon ngayon. Hindi mo kayang baguhin sarili mo. Ang Diyos kaya kang baguhin. Kahit anong pilit mo, you cannot change anything in your spiritual life. Why?
Because without the Spirit of God, your spirit is dead. Cannot move. A dead spirit can do nothing. But when there is a Spirit of God, there is power in your life to change. And that's the Spirit of God will change you in the day of salvation. Lastly, the Bible does not teach selection, but election. Hindi namimili ang Diyos, ikaw ligtas ka, impyerno ka, ikaw hindi. Somehow you have to work out your salvation. We are here, we're working it out. We're telling people that our God is alive. We're telling people that we are here to celebrate the goodness of God. We're here to tell people as witness that Jesus is our Lord and Savior. Kaya hindi po totoo yun, iyan po yung gulong ng palad ko. Hindi po yan totoo. Oo. May plano po ang Diyos sa atin. Until you discover it and find out about it, then we will be trapped in a situations, no? Pastor, hindi pa ako pwede maglingkod eh. Pero ganito yan. When the Spirit of God resides in you, hindi nyo kailangan yung pastor, ang kailangan nyo ang Panginoon. Kasi the Spirit inside of you will tell you what to do. He will inspire you. He will lead you. Without the Spirit of God, we cannot serve God. We always serve ourselves. Kaya pagka hindi tayo na-born again, hindi tayo naging anak ng Diyos, ang paglilingkod natin sa Panginoon ay kunwari. Kung kailan ka lang makikinabang, sige, okay, may pakinabang pala. Pero pag anak ka ng Diyos, may pakinabang man wala. Nagpapatuloy ka, at ikaw ay blessing sapagkat anak ka ng Diyos. Amen? So this morning, it is an appropriate time for us to receive Jesus Christ. It is a predestination work of God in your life. If we accept Jesus Christ today, remember today, matagal ko nang tinanggap si Jesus eh. O matagal na nga eh. Wala naman nagbabago sa buhay mo kasi peke yung tinanggap mo eh. Pero kung ngayon, talagang magiging seryoso ka at talagang your heart desire is to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, then there is always the fruit of works. It will change your life. So those of you who want to receive Jesus Christ, as simple as today, we can rise and begin to lift our hands. Sabihin natin, nakahanda na ako ngayong araw. Sige po, yung mga gustong tumanggap sa Panginoon, everybody close your eyes, no finger pointing. I want to witness this morning, gusto ko tanggapin bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Taas po natin yung ating kamay, yung gustong tumanggap sa Kanya. Sabihin natin, Panginoon, matapos kong marinig sa iyong salita, yung katotohanan kung paano ako magiging anak mo, tinatanggap kita. Magmula sa araw na ito, totoong-totoo, inaanyayahan kita. Pumasok ka sa aking buhay. Ngayong araw, ikaw na po ang maging Panginoon. Magmula sa araw na ito, ikaw na po ang maging Diyos ng aking buhay. Magmula sa araw na ito, gusto ko pong makita yung predestination ko. Yung plano mo po, bago pa magsimula ang mundo, may plano ka pala sa akin. Gusto ko pong ipakita mo sa akin yun. Gusto kong sumunod. Gusto kong magpagamit sa iyo. Kasihan mo ko ng iyong espiritu. At tunay akong maging anak mo. At gamitin mo ko, Panginoon, sa ikalulahati at sa katuparan ng iyong pangako. Hindi lamang sa akin, pati sa aking pamilya. Salamat po sa katotohanan ito. Ngayong araw, magiging malaya na ako upang kumilos ka sa buhay ko at sumunod sa gusto mo. At ngayong araw, dinideklara ko
na ako nga ay anak mo na at may pangako ka sa akin na buhay na walang hanggan. Isulat mo, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Magmula sa araw na ito, ako ay anak mo na at handa akong makinig at sumunod sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng nanalangin at tumanggap sa Kanya, magsabing Amen. Salamat po. God can create something out of nothing. When Jesus Christ and when you are in Christ, things begin to change. Praise God. Amen. Yung favorite natin song, yung Jesus, kakantayin natin. Tayo po tumayo. These songs give us a lot of inspiration as we walk through even to the most difficult times of our life. Jesus so loved us. For God so loved the world that He gave His only Son. And His name, is Jesus, that whosoever believes in Him shall be saved. For by grace, are you saved through faith in Jesus. It's not of yourself, it is the gift of God, not of your works. He is the way, the truth, and the life. So have your faith in Him and walk with faith in Him in Christ. You know something? When you go home today, you're going to feel something that is coming to you that you never experienced before. That's the work of God. If you go home today, you have a different thoughts that are coming to you. It's not an accident, it's from God. There will be a change in life. If you accept Jesus Christ to your heart, change begins today. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang Diyos na tumawag sa atin ay patuloy na magbigay ng kalakasan sa inyo. Salamat po, Panginoon. Marami pong salamat. Palakpakan natin ang Panginoon. Kayo po ay nanonood sa UCF TV.